Enjoy, let me know you got the feeling. Jump up and touch the ceiling. Pesos. Sabi ko, baka ano to ha, nakaw. Sabi niya, hindi akin yan. Sige, ibenta ko. Pambili raw sana niya ng gatas ng anak ang makukuhang 200 pisong komisyon sa bentahan. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang kaso ni Carmen at inaalam na sa Firearms and Explosives Division ng National Police kung nakaw ang baril. Kakasuhan ng illegal possession of firearm and ammunition ng suspect sa ilalim ng pinatutupad na gun ban. Sa pinakahuling tala ng PNP, umabot sa halos 3,000 ang nahuling lumabag sa election gun ban. Nagbabala rin ng pulisya sa mga naiingganyong bumili ng baril kung saan-saan. Delikado kasi ito itong baril na kung sino-sino na lamang makakabili sa murang halaga, wala silang training kung paano mag-end. Minsan madidisgrasya sila. Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting. Tumigil ang biyahe ng LRT matapos maputol ang kable nito sa bahagi ng Vito Cruz sa Maynila. At kaugnay po ng balitang yan, mga kasabdahan sa pamamagitan ng telepono si LRTA Administrator Mel Robles. Administrator Robles, good morning. Ay, good morning sa iyo, Igan, at sa iyong tagapakinig. Opo, anong dahilan po at naputol yung kable ng LRT? Hindi po namin matukoy kaagad, ano po, maaaring foreign object o yung regular wear and tear na hindi nakita, no? Pero sa ngayon po, ang inuuna po natin yung pagkumpuni at later po lang natin titignan kung ano po yung mga naging dahilan o mga posibleng dahilan. Operational din po tayo, kaya lang po ay partial po. Ito po yung from Balintawak all the way to Central Station. Ay, so, hindi pa pwede hanggang... in about 10 minutes po siguro, tinawag na po sa akin na it could be operational po in about 10 minutes. So hanggang Central lang kayo, station? Opo. At yung Vito Cruz, mga mga 10 minutes pa ho? Ang report po sa akin sa field just na, mga 10 minutes daw po. So ano mga naapekto ang biyahe nito mula Central Station at yung mga sumunod na... Yung UN Station, Pedro Hill, yan, Quirino, all the way to Baclaran po. So marami na hong stranded dyan sa inyong mga estasyon? Posible po, pero ang kagandahan po ito, hindi pa naman mabuti na lang po at nangyari ito, hindi pa po yung full blast yung opening ng klase. Mga anong oras ba nangyari ito? Mga 6:30 po ito nangyari. Meron ba nasaktan sa insidente, Administrator? Wala naman po, wala. Ang mangyari po rito ay loss of power po pag naputol. Yan po ang nagdadala ng power ng nagpapatakbo sa tren. Okay, at least madali na makukumpuni. Madali naman po. Okay, maraming salamat po. Good morning. Salamat, mabuhay kayo. LRTA Administrator Mel Robles. Samantala, isang may edad na madre ang nagtungo sa Times Street para bigyan ng prayer booklet. Si Senador Noynoy Aquino at kanyang mga kapatid. Mula sa Times Street sa Quezon City, may live report si Ian Cruz. Ian. Nananatiling ang normal ang sitwasyon dito yan sa bahay ng mga Aquino sa Times Street dito sa West Triangle sa Quezon City. Pero pasado alas 7:15 kanina nang dumating nga dito sa Times Street itong si Sister Millet Go, 72 taon. Mula raw siya sa Quezon City chapter na may debosyon sa God Our Father. Naghatid siya ng prayer booklet at rosary para sa ipoproklamang Pangulo mamaya na si Senador Benigno Noynoy Aquino III at para na rin daw sa mga kapatid nito. Magagamit daw ni Aquino ang prayer booklet sa kanyang pagdarasal at sa meditation. Samantala, na mataan din natin na inilabas nga yung isa sa mga sasakyan dito sa bahay ng mga Aquino kani-kanina lamang. Pati nga yung mga ibang sasakyan ay hinahanda na rin dahil gagamitin din daw ito sa convoy ni Senador Aquino mamaya pagpunta nga nito sa batasan sa kanyang proklamasyon bilang ika-15 Pangulo ng bansa. Kung ngayong umaga ay kukunti ang dumadalaw, inaasahan naman ang mga security detail ni Aquino na mamayang hapon hanggang sa mamayang gabi ay inaasahan nila na mas marami ang magtutungo dito sa Times Street sa bahay ng mga Aquino kapag naiproklama na nga si Senador Aquino bilang nanalong Pangulo. At yan muna ang pinaka-latest mula rito sa Times Street. Balik sa Igan. Nagulat live mula sa Times Street sa Quezon City. Queen Elizabeth II at asawang si Prince Philip bumisita po sa bahay ng Canadian High Commissioner to the United Kingdom. Binisita ng royal couple si High Commissioner James Wright para makita ang mga Canadian na naninirahan at nagtatrabaho sa England. Kapansin-pansin ang benda sa kaliwang kamay ni Prince Philip na Duke of Edinburgh na sumailalim sa operasyon. Pero masigla naman daw ang Duke na magdiriwang ng ika-89 na kaarawan bukas. Mga empleyado ng gobyerno sa Spain nagwelga
Pinalo nila ang mga drum, bumisina at sumigaw kontra sa pagbabawas ng kanilang sweldo. Naharap po sa budget deficit ng gobyerno. Bukod sa bawas sweldo, naka-freeze na rin ang kanilang pensyon. Umabot sa ilang libo ang mga demonstrador na nagmarcha patungo sa tanggapan ng Finance Ministry sa Madrid. Sa kabila nito, normal naman ang naging operasyon sa mga tanggapan ng gobyerno. 14 anyos ng Mexican teenager patay matapos barilin ng isang ahente ng US Border Patrol sa El Paso, Texas. Nangyari po ang pamamaril sa border sa pagitan ng El Paso at ng Ciudad Juarez sa Mexico. Sa paliwanag ng FBI, pinagbabato ng mga hindi pa nakikilalang mga tao ang mga agent. Pero hindi pa malinaw sa ngayon kung kabilang ang binatilyo sa mga nambato sa FBI agents. Nagpatawag na ng investigasyon ang mga lokal na opisyal para tutukan ang pagkamatay ng lalaki. Mga truck na nagdadala ng tulong sa Afghanistan inatake ng mga hinihinalang militante sa Pakistan. 6 po ang nasawi habang 7 naman ang nasugatan sa insidente. Pinaulanan muna ng bala ang convoy bago sinunog ng mga suspect ang 20 container na naglalaman ng supplies para sa NATO at US forces. Tumakas sa mga suspect sakay ng 2 kotse at motorsiklo. Gym Class Heroes frontman na si Travis McCoy may solo debut album na. Yan ang Lazarus. Natutuwa si Travis sa pagiging makulay ngayon ng kanyang career sa kabila ng pagsubok na pinagdaanan niya. Isa na raw yan ang hiwalayan nila ng dating girlfriend na si Katy Perry. Aminado naman si Travis na hindi sila gaano nag-uusap ngayon ng kanyang ex na engaged na rin sa British comedian na si Russell Brand. American Idol Season 3 winner si Fantasia Barrino graduate na po ng high school. Ayon sa ulat ng HelloBeautiful.com, binigyan ng honorary high school degree si Fantasia sa graduation ceremony ng isang eskwelahan sa Greensboro, North Carolina. Kahit nung nag-uumpisa pa lang sa American Idol, naging honest si Fantasia sa pag-aming nag-drop out siya sa high school nung teenager pa lang siya at hirap siyang magbasa at magsulat. Lindsay Lohan, ipinaaresto ng korte. Ayon sa ulat ng TMZ.com, naglabas na ng bench warrant ang judge na may hawak sa kaso ng aktres. Pagkatapos ng MTV Movie Awards noong linggo, nagtala ng report ang scram bracelet na nakakabit kay Lindsay. Ang scram bracelet na ito ang umaalerto sa mga pulis at sumusukat ng alcohol content sa katawan ng tao. At dahil dito, kailangang mag-bail ni Lindsay ng $200,000 para makalaya. Sa Twitter account ni Lindsay, agad naman niyang sinabi na wala raw siyang nilalabag na batas. At yan ang pinakamaiinit na showbiz balita ngayong umaga. Ako si Luan, your morning kachikahan. Igan, Rhea. Maraming salamat, Luan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, kasama si Pia Arcangel, ako po si Rhea Santos. Kung may balita, i-report sa GMA News sa Tekang Scoop. Space, message space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang impila ng serbisyong totoo. Pakaigan ako naman Arnold Gravio, ito ang unang balita.